Welcome to another digital diaries of my college life experience as a science major student. So as you can see guys, it's my second time na dito sa lab and this is our first experiment which is yung scaling. Ito yung sa may triple beam, mag-scale kami dyan. And yung first ever ko makakita ng ganyan. And super amazed kami talaga dyan. Super. Kita niyo naman lahat kami nandun sa harap. So, yan. Yung una namin scale is yung sugar. So, parang 2 tablespoon of sugar yung nilagay dyan sa may container. So, una naming ini-scale dyan yung container. And then, kung ano yung weight ng container, i-add namin doon sa weight ng sugar na ilalagay sa container. So, ayan yung experiment namin dyan. Ayan yung unang tinuturo sa amin. And then, next, after nung scaling, nagkaroon naman kami ng another experiment, which is yung pipetting. So, magpapipet kami dyan ng liquid chemicals. Makikita nyo dyan. Ayan yung hawak namin, yan yung pipet. So, mayroon yung ang tawag doon yung mga lines, mga number, kung gaano kadami yung kailangan mong water or chemicals na ilalagay doon. Tapos meron kami dyan na hawak na aspirator. Yun yung parang panghangin doon, panghigop ng hangin doon sa may chemical sa loob ng pipette para makuha kami ng liquid nang hindi namin hinahawakan or pinupur yung liquid chemical. Actually, masaya maging science major first day of school kasi madali pa yung mga experiments namin. Pero ngayon kasi parang depende country yan, charot. Ayun, masaya siya sa first day of school. Ayan, makikita nyo dyan, nagpapipet na sila. Yung kulay red na hawak nila dun, yun yung sinasabi ko na aspirator. Yun yung panghigop ng chemicals. Yan yun. Dahil dyan guys, nag-uusap-usap na kami kasi practice na kami dyan. Bigyan kami ng liquid tapos ipupur namin yun dun sa mga test tube. Yun yung parang example lang namin. Parang try and error ganun. Kasi meron kami dyang individual na gagawin. Ganyan din. Individual. Tapos halimbawa sabihin ng prof namin na I need ganito kadami na liquid chemicals like ml of liquid chemical here sa container na to. Kailangan mo siyang ilagay doon. So, yun. Yun yung parang pinaka-test namin individually. So, kailangan marunong kaming gumawa or gumamit ng pipette. So, yan yung practice lang kami dyan hanggang sa makuha namin or ma-perfect namin. First niyan is tinuturuan muna kami or dinidemo sa amin ng prof namin kung ano yung mga gagawin. Yung kanina, yung una kong pinakita, yung sa may scaling, dinidemo yun ng prof namin and then individually namin gagawin. And magkakaroon siya ng competition, which is yung competition ng scale ng nung container and then weight nung ilagay na sugar or salt or anything na chemical doon sa container. And then, yung sum up kung ano yung total nung lahat. Ayun yung ginagawa namin dyan. And then, yan yung pipetting kung ilan yung ml ng liquid chemical, ayun yung ilalagay namin. Yan lang, madali lang naman yung mga first day experiments namin dyan. Aside sa mga demo ng teachers naman or nung prof naman, meron din kasi kami dyan mga senior na classmates, yung mga galing sa ibang program like nursing and midwifery. Ayun, tinuturuan din nila kami dyan. Parang, syempre may alam na sila sa ganyan. Tapos kami mga beginners, tinuturuan nila kami dyan as ate and kuya namin. Ganun. Yeah. Nood lang kayo dyan, guys.
So, yan, legit na trial and error kasi ang dami namin ginawang try and so many try talaga sa pagpapipet para ma-perfect namin para dun sa individual grading namin dyan. So, first day of laboratory, diba, nagkaroon kami ng puzzle. Tapos yung second day naman, ayan, pipetting na agad. Tapos diretso grade agad. So, medyo nakakakaba siya kasi first time ko rin talaga humawak ng ganyan since I'm a young student. Then, tapos wala rin akong experience sa mga ganyan. Siguro nung grade 10 ako, ang experience ko sa science is yung sa may microscope pa yun. Basta yun. So, yun, enjoy namin yan super. Like naglalaro kami ganun. So, fun naman talaga sa science yung mga ganyan na mga laboratory, ganun. And isa pa, I think I'm gonna share na disadvantage ko as a young student. Tapos ang course ko is science is yung mga studies nila medyo high or hindi ka talaga makakasunod kasi iba yung pinag-aralan mo sa kinuha ng course, ganun. Like for example, yung mga chemical computations, ayun, medyo bago para sa akin. So, para sa akin, parang iba siya. Yung pinag-aralan namin dati is mga batas-batas, ganun. Tapos, biglang mapunta ako dito, puro chemicals na pinag-aaralan ko and other science experiments, ganun. So, parang medyo kailangan ko ng adjustment dyan. So, yun lang naman yung share ko, guys. If you're planning to enroll the PS Ed Science, I highly recommend you guys this course kasi masaya talaga siya. Though, mahirap, pero wala naman tayo magagawa. Lahat naman ng courses mahirap. Pero dito, I guess, may konting adjustment din ako na kailangan kasi super hirap talaga niya. I swear, parang yung iba hindi ko talaga alam. So, need ko siyang pag-aralan ng sobra. And, yeah, may mga bagong lessons talaga kayo ma-encounter ganun. So, if you are from STEM student, you are so lucky. So, I hope meron kayong mga natutunan or na-enjoy niyo yung video ko. Don't forget to like and subscribe. And that's all. Thank you for watching. Bye!